Let us open our Bible on Psalms 96, verse 4. Praise the Lord. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Yes. Ito po ay napaka-importante na must be observed by all men, by all people of the world. Kailangan ito po ay i-observe. Pag sinabing i-observe, this must be practice. No? This must be performed by all people of the world na nilalang ng naglalang. For the Lord is great and greatly to be praised. Siya lang, wala ng iba na dapat nating purihin at dakilain. Dahil wala namang ibang naglalang sa atin. Kaso, merong matatawag nating impostor o matatawag nating nagpapanggap na Diyos. Yun na yung kaaway ng Diyos. Kaya hate ng Diyos ang kanyang kaaway. Kasi nililito niya ang mga tao. Ano pa? Gumagawa ang kanyang kaaway ng matatawag nating gods. Ha? Pag sinabing gods, these are similar or representing God. Kaya, kung basahin natin ang book of Exodus, chapter 20, verse 3 hanggang 5, God hates idols or gods. Sinabi dyan, yung poot niya will be to the second, third, fourth generation. Imagine that. Bakit napuot ang Diyos sa mga gods na yan, sa mga idols na yan? Dahil it is confusion. Ano pa? Nagkahadlang sa kanyang identity. Kaya nga sabi nga ng Diyos na hindi ko ibibigay ang aking glory sa mga statwa. I will not give my glory and honor to any graven images. Nagbabala na ang Diyos, you will never make any graven images. The heavenly creatures, dito man sa lupa, sa ilalim man ng lupa, lumilipad man, lumalangoy man sa dagat, huwag na huwag kayong gagawa ng mga imahin na inyong sasambahin, luluhuran, yuyukuran. Kinapuutan talaga ng Diyos yan. Kasi yan po ay nagpapalihis sa isip, sa puso, sa buhay ng tao, sa dapat nilang sambahin, sa dapat nilang luwalhatiin, sa dapat nilang pupurihin, at sa dapat nilang sasambahin, at sa dapat nilang paglilingkuran. Maglihis yan eh. Imbes yung totoong Diyos na lumalang sa iyo, doon ka na magsamba sa mga hindi lumalang sa iyo. Imbes doon ka sa Diyos na magsamba at magpuri at magluwalhati, doon ka na sa mga patay na mga gawa lang ng kamay. Kaya nga sinabi diyan sa Psalms 115, saan ba ang Diyos natin? Yung totoong Diyos na lumalang sa lahat. Lumalang sa atin na dapat nating purihin. Nasa langit. Di ba minsan pag mag-apply ka ng any applications like mag-loan ka o mag-open ka ng bangko, bank account, o kaya mag-apply ka sa abroad, di ba dalawang address nakalagay doon? Temporary address. Where you are staying. Bakit kailangan yun? Eh kung ako yung property ko nasa Davao, nagtrabaho lang ako sa Manila. So yung temporary address ko, doon sa Manila, dahil nagtatrabaho ako doon. Yung permanent address ko, dito sa Davao, kasi dito yung property ko, dito yung pamilya ko. Ganon din ang Diyos. Saan ba ang permanent address ng Diyos? Nasa langit. Sinabi dyan sa Psalms 115, our God is in heaven. But
yung gods na hindi Diyos na totoo. Wala yan doon sa langit. Wala kang makita doon. Sinabi dyan, but they're idols. Ano yun? Gawa lang ng kamay ng tao. Kaya tuloy, may mga mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi nakakarinig. Merong kamay, hindi nakakagawa. May ulo, wala namang utak. So, ganun. That is idol. Kaya, napupot ang Diyos yan kasi nagpapaligaw yan ng tao. Totoong paniwala at dapat sambahin. Kaya nga, the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Ngayon, tanong, ano naman ang temporary address ng Diyos? Ang Bible nagsabi, hindi nyo ba alam? Kayo ang templo ng Diyos at ang templo ng Diyos na nanahan sa iyo. So kung ang permanent address ng Diyos sa langit, doon, at ang temporary address niya dito sa atin. Dito siya nakatira sa atin eh. You are the temporary address of God on earth. Praise the Lord. Bakit temporary? Hindi naman tayo forever dito. Kaya temporary. So yan ang totoong Diyos. He can dwell to anyone, but His permanent address is in heaven. His throne is in heaven. At maliban sa Diyos na kinikilala natin na lumalang sa lahat sa atin, na dapat purihin, dapat dakilain, dapat sambahin, dahil siya yung may kapangyarihan na tayo ay ipapasok sa kanyang kaharian, siya rin ay may kapangyarihan para tayo itapon sa impyerno kung tayo ay nararapat niyang itapon. Siya yung may karapatan, siya yung may kapangyarihan na maghatol. Yan yung Diyos. Hindi yung Diyos na Diyos lang ng henerasyon na ito, next generation, iba na naman ang Diyos nila. That is, kaya nga, wala siyang katulad eh. He is the only God. Wala nang iba. Basahin natin yan. Psalms 86, verse 10. Praise the Lord. For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Yes. Thou art great. Thou doest wondrous things. Thou art God alone. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Wala nang katulad niya, wala nang kapalit niya, wala nang susunod sa Kanya, wala ding nauna sa Kanya. There is no after Him, there is no before Him. Wala na. Siya lang. Nag-iisang Diyos. Kung wala siya, walang nalalang. Kung wala siya, walang universe. Kung wala siya, walang lupa. Kung wala siya, walang himpapawid, walang heavens. Kung wala siya, walang tao sa mundong ito. Walang animals. Wala lahat. So, siya lang nag-iisa. Walang katulad niya. Kaya dapat lang natin siyang purihin, sambahin, paglingkuran ng buong puso. At saka among our congregation, among our brethren, among our organization, among our congregation, siya lang ang ating katakutan. Hindi kay mayroong kapantaong kinakatakutan. Kung wala yung tao na yan, parang lupaypay ka sa pagsimba. Kung wala yung tao na yan, pwede ka lang gagawa ng masama. No, mali yun. Isa lang ang ating katakutan ng katulad sa Kanya na pagka-Diyos para sa ating samahan, gagawa lagi tayo ng mabuti. Wala man o meron man ang mga kasamahan natin na tao. Wala nang iba. Yan ang gusto ng Diyos gawin nating lahat. Na lagi tayong aware, lagi tayong conscious that tumitingin siya sa atin. Tinitimbang niya ang gawa natin. Nababasa niya yung isip natin. Nalalaman niya yung puso natin. Kaya tayong lahat mga anak ng Diyos, isa lang ang ating sambahin. Isa lang ang ating rirespetuin ng lubos. Saan man tayo naroroon.
Sa kwarto man tayo, sa labas man tayo ng bahay, sa publiko man tayo, sa pribado man tayo, saan man tayo naroroon. Siya lang ang ating dapat rerespetuin na lagi tayong magbaton o pagtahod niya. Basahin natin. Psalms 89:7. Praise the Lord. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about Him. Yes. Siya yung ating kakatakutan sa assembly of the saints. Hindi kay sa assembly of the saints yung pastor ang kinakatakutan. Hindi kay sa assembly of the saints yung ginagamit sa prophecy ang kinakatakutan. Hindi kay sa assembly of the saints ang may gift of vision ang kinakatakutan kasi nakakakita kung anong mga sikreto mo. Hindi kay sa assembly of the saints kung sino-sino pa dyan ang kinakatakutan mo. Hindi. In the assembly of the saints, sinabi dito, God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about Him. Siya lang. Bakit kailangan natin ito? Bakit ito ang dapat natin i-practice? Kasi ang Diyos buhay, ang Diyos nararapat natin pakitaan ng ganon habang buhay tayo. Para malayo tayo sa pag-idolo ng iba. Para malayo tayo sa tinatawag na tao lang ang pinupuntahan natin kung saan tayo nagsasamba. Hindi kay tao lang ang dahilan. Mali yun. That is already idolatry. Anything that will take place, God, that is sin of idolatry. No? Anything na papalit sa Diyos, na imbis ang Diyos ang ating parangalan, purihin, luwalhatiin, sambahin, respetuin, katakutan, tao na doon muna sa tao ginagawa yan. Pag nandyan yung tao na yan, parang nanginginig ka sa takot. Pag nandyan yung tao na yan, parang conscious ka sa kilos mo. Mali yun. Huwag yan. That's wrong. It must be God. Kailangan ang Diyos. Napakadakila po ng Diyos. You cannot compare that to anyone. Kahit ano pang talento, ano pang skill, ano pang gift ng tao, tao pa rin yan. He is still temporary. He is still yung namamatay, lumilipas. Hindi nakakagawa katulad sa nagawa ng Diyos. Basahin natin. Psalms 145 verse 3. Praise the Lord. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Yes. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Kung meron man tayong pupurihin sa mga, minsan binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon makapunta ng ibang bansa. O kung hindi man sa ibang bansa, minsan binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos makarating sa mga beautiful, wonderful places in the Philippines. Napakarami kayang mga beautiful and wonderful places in the Philippines na hindi pa natin nararating. Na ang mga Canadian, ang mga Americans, ang mga Russians, ang mga Africans, they dream to come into our country to see those beautiful places. Well-known talaga ang Philippines in terms of beaches. Sinong pupurihin natin? Makita natin ang mga beautiful places. Hindi yung country. Sabihin mo, minsan nagtanong ako sa Canada. Kasi nang biyahe kami ng malayo. Ang ganda ng mga mountains. Tapos yung mga mountains na yan, filled, puno ng mga pine trees. Kaya nga yung isang Pilipina na bagong punta doon, nandoon yung husband niya nauna, sumunod yung asawa,
Pinasyal ngayon ng husband niya papuntang St. Louis na magandang lugar. Sabi daw ng Pilipina, "Pa, kaya nakita niya yung mga pine trees. Nandito lang pala ang factory ng Christmas tree. Nandoon daw ang factory ng Christmas tree." Ako naman, ang concern ko, nagtanong ako, ano ba itong mga trees dito na nakikita natin sa paligid ng lugar na ito? Is this made by the government? Na ang ginawa ng government, gumawa ng linsa, nagtanim ng pine trees. Gumawa ng linsa, nagtanim ng pine trees. Sabi sa akin, no, they are natural. So God made it naturally. Praise the Lord. So kung meron man tayong purihin, hindi nyo ba alam ang Pilipinas, meron tayong pinakasikat sa buong mundo, tayo ang number 1, yung bulkan ng Mayon. The perfect cone. Ano yung perfect cone? Yung galing sa dulo, hindi ka makakita ng bulkan sa buong mundo na perfect cone. Kung meron man, may meron talagang differences. Yun talaga, perfect cone. Sinong gumawa niyan? Huwag mong sabihin ang gobyerno ng Pilipinas. Huwag mong sabihin ang gobernador ng Albay. Huwag mong sabihin ang mayor ng Kamalig. Hindi po. God made it beautifully. So wala tayo ibang purihin. Ang Diyos. Praise the Lord. Walang katulad sa Kanya. Kaya, minsan, ang daming nagmamayabang dito sa mundo. Nakagawa lang ng mga idols na malalaki. Nakagawa lang ng mga idols na binibisita ng mga tao. Proud na sila. But still, their idols are still dead. Patay pa rin. Tingnan mo sa Thailand. Daming mga idols doon na nasira. Daming templo doon ng mga shrine ng mga idols na wasak. Pinakita lang yan ng Diyos na these are not supposed to be idolized, to be praised, to be adored. I must be praised, God said. I must be adored. I must be exalted. I must be worshipped. Because kung wala ako, kung hindi kayo nilalang ko, wala kayong lahat dito. O di ba? Ganun. Sino pa palang parangalan natin? Yung naglalang sa atin. Praise the Lord. Yun ang buhay, yun ang totoo. At hindi pa basta-basta. Minsan, habang nagme-meditate tayo ng Word of God o nakikinig tayo ng preaching, bakit sinabi ng Diyos, let us make man in our likeness, in our image. Don't you know, ginawa ka ng Diyos in His similarity or likeness or according to His image. God is forever, you are forever because we have the Spirit. God is His Spirit. Hindi tayo naging buhay except God gave us the Spirit in His likeness. Nung pinorm niya ang tao, that is the form of God. We are created in the form of God. Kaya, kung meron mang mas matatawag nating high sophisticated and intelligently made by God, tao. Praise the Lord. Tao. Tayo. Kaya, kung meron mang pupuri sa Diyos, naglalang sa lahat, hindi yung aso, hindi yung animals, hindi yung mga plants. They don't have the Spirit. They were not created in the likeness of God. They were created of God for people whom He made in His likeness. We are above all creatures, but there is above all of us, and the one who created us that must be worshipped. Kaya ganun. Ang tao dapat magising ng lahat. Praise the Lord.
Meron ba talagang nagmamayabang sa kanilang mga Diyos-Diyosan? Meron. Basahin natin. Exodus 18 verse 10. Ay, 11 pala, sorry. Exodus 18 verse 11. Sige po. Praise the Lord. Now I know that the Lord is greater than all gods, for in the thing wherein they dealt proudly, he was above them. Yes. Alam ko ang Panginoon mas dakila kaysa anumang mga Diyos-Diyusan sa mga bagay na kanilang pinagmamayabang, proudly, na pinagmamayabang nila, higit siya doon sa kanila. Excuse me. So, totoo na mayroong pinagmamayabang ang mga tao sa mundong ito. Egypt was so proud about sino bang Diyos ng Egypt? Ang Diyos ng Philistines, well known as Dagon. So each country has their own gods. Ano mang pwede nilang ipagmamayabang doon? But God, the creator of everything, the true God, the genuine God, the only God, He is above all of them sa mga pinagmamayabang nila dyan. Praise the Lord. So kaya sa buhay natin, mapalad tayo. Dahil our God is not dead God, but our God is in heaven. And He communicates to us. And He is with us. Kaya nga, His temporary address nasa atin, nasa iyo. Praise the Lord. The temporary address of God on earth, nasa iyo, nasa akin. Because He is dwelling with the temple of God na tayo. But His permanent address is up there in heaven. Time will come, everything will cease. But His kingdom is eternal kingdom. His address is permanent address. And imagine that. Kung ang Diyos mag-dwell sa atin as temporary address on earth, pag nandito siya sa atin hanggang sa kamatayan natin, dadalhin tayo doon sa kanyang permanent address, and His address will be also our permanent address. Praise the Lord. We will be with Him. Kaya nga sabi ni Jesus, where I am, there you may be also. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos. At walang kaaway ng Diyos dito sa mundo na hindi mag-submit sa Kanya. Although they are trying, although they are attempting to overthrow God, to overcome God, but none of them can win against Him. And all of them will submit to Him. Basahin natin yan. Psalm 66 verse 3. Praise the Lord. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power, all thine enemies submit themselves unto thee. Yes. Naalaala niyo si Dagon na pinatayo ng mga Philistines sa kanilang temple. Tapos yung Ark of the Covenant ng Israel, where God made His covenant to people Israel. Nandoon yung manna, nandoon yung Ten Commandments na stone, nandoon din yung nagbad na rod of Aaron. So, that is the sign the God who made the heaven and the earth dealt with men. Praise the Lord. Kaya tawag yun Ark of the Covenant. Naagaw man yan ng mga Philistines. Ang ginawa ngayon ng mga Philistines, siguro gusto nilang ipasabong ang Diyos nila na idol at yung Ark of the Covenant. Anong nangyari? Kinabukasan, natumba si Dagon. Sabi nila baka coincidence lang.
tinayo nila. The other na naman araw, natumbas dagon, naghiwalay na yung kamay. Tinayo naman nila, ni-repair nila. Wala, hanggang nawasak. Hanggang sinauli na lang nila yung Ark of the Covenant, baka sila na ang susunod mamatay. See? Kaya, there is no other God above Him. Sino pang ipagmamayabang ng tao sa mundong ito? Kahit anong forma pa na Diyos-Diyosan ninyo, kahit meron pa yang sungay, kahit meron pa yang pangil, kahit bumubuga pa yan ng apoy, kahit tinagurian pa yang dragon, they will submit to God. Time will come that devil, the old serpent, the dragon, will be cast into the lake of fire. They will submit. Wala silang magawa. Kaya kung mas makapangyarihan pa sila, they cannot be thrown to the lake of fire. They can escape, but they cannot. Tingnan mo yung ating experience. To God be the glory, purihin ang Diyos. At ang Diyos naman gumagawa nito. Lahat ng ating kinakas out, meron ba tayong narinig na, si Pastor Chito pinasukan ng diablo. Nangisay-ngisay. Hindi niya nakayanan yung natagpuan niya. Si Pastor Samuel Gabri nung nag-cast out once upon a time, tumakbo at sumigaw ng aray, pinalo ng diablo. Nakarinig tayo ng ganon? Kahit dito sa Biblia, wala. Anong marinig natin? According to our testimonies, even to my testimonies. Anong sinasabi ng Satanas na yan, ng diablo na yan? Alis na ako. Takot sila. They will submit because our God is the living God. Praise the Lord. Praise the Lord. Submit yan sila. Pag sinabi natin, ikaw Satanas, lumayas ka, maglayas talaga yan sila. They will submit. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Kaya ang daming mga gawa ang Diyos. Nagawa ng kanyang kamay, gawa ng kanyang kaalaman, katalinuhan, kapangyarihan. Grabe, basahin natin yan. Sige po. Psalm 66:5. Praise the Lord. Come and see the works of God. He is terrible in His doing toward the children of men. Yes. Parito kayo. Tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Siya ay terrible. Pag sinabing terrible, word terrible, kilabot. Kilabot. In His doing toward the children of men. Ano ang terrible na ginawa ng Diyos sa Old Testament? Binaha niya ang mundo. Patay lahat. That is terrible. Sinunog niya ang Sodom and Gomorrah. Patay lahat ang nandoon. That is terrible. Sa panahon ni Joshua, pinahinto niya ang araw at ang buwan. Nagpadala siya ng maraming mga bato para tatama sa bawat ulo ng mga kaaway. Mas marami pang namatay sa hills, kung tawagin, of stones, kaysa mga swords ng mga children of Israel. That's terrible. Tapos kung dito naman tayo sa New Testament, that is the most terrible na gagawin ng Diyos. Ano yan? Sunugin niya itong mundong ito. If the world were flooded, this is reserved unto fire. Mas terrible yan. Yan ang Diyos na ating nakilala, na ating sinasamba, na bumaba dito sa lupa, nagpakita sa kanyang awa at pag-ibig, pagliligtas sa tao. Walang iba, si Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Huwag natin siyang ikahiya. Alam mo, dami ng pagkakataon naggalit ang Diyos. Nung nag-declare si Lucifer,
ng war against him. Galit ang Diyos sa kanya. Inutusan niya lang si Michael the Archangel. Michael, face Lucifer. Talo si Lucifer. Dahil sa galit ng Diyos, lahat ng sumapi sa kanya, He cast it to the earth. And they are reserved for eternal punishment. Grabe magalit ang Diyos. Grabe. Kaya sabi diyan, kung ang Diyos magalit, nobody can stand. May karapatan naman siyang magalit. Ikaw daw. Righteous ka ng Diyos. Righteous ka na Diyos. Ha? Isabihin mo lang ikaw ang Diyos. Ano lang ba yung tawag nito? Ipalagay lang natin. Nilalang mo ang lahat beautifully. Nilalang mo ang lahat wondrously. Tapos ganun ang gawin sa mga nilalang mo. Mag-rebuild sila. Ikaw ang ipanaog sa trono. Ikaw ang yuyuko sa kanila. Kung hinayaan yan ng Diyos, ituluyan ang masira ang kanyang mga na-establish doon by righteousness, by holiness. Ipipermit mo ba yan? O anong gusto mo? I-sacrifice mo yung leader na yan na si Lucifer at saka 1/3. I-sacrifice mo yan sila. Parusahan mo sila para ma-spare yung 2/3. Siyempre, 2/3 ang naiwan kung 1/3 ang nawala. O di ikaw righteous God ka. May karapatan kang gagawin yun for the benefit of your creatures na natiling loyal sa iyo, na natiling thankful sa iyo, na natiling nag-reverend sa iyo. O kaya sinabi dyan, rejoice ye in heavens. Wala na yung accuser dyan against sa inyo, lahat dyan. Woe unto you, the inhabitants of the earth. Kaya dito tayo ngayon, magpakalakas tayo sa pagkilala sa totoong Diyos. Praise the Lord. Sa tunay na Diyos. Sana pinakamalaking reliyon sa mundo na tinatawag sa mundo sa global acknowledgement na Christian ang Katoliko. Kaso, pinasukan ng spirit of idolatry. Kung ano pa yung pinagbabawal ng Diyos na huwag kayong maglalang, ginawa nila. So anong ibig sabihin yan? Isa yung disobedience. Kaya nga tuwing magpunta ako sa mga Katoliko, tanungin ko kaagad sila, meron kayong Biblia ng Katoliko? Kung maaari yung pinirmahan ng ano ninyo, Cardinal. Meron, Pastor, panahon na yun si Cardinal Sin pa. Sabi ko, sige, basahin. Nandoon man lahat yan, pinagbabawal man talaga ng Diyos yung mga idols na yan. May mga pari na nga ngayon na nagpipreach na bawal yan, mali yung idols na yan. Bakit ni matanggal-tanggal? Siyempre, punta ka ng SM. Ang mahal-mahal kaya ng pwesto ng SM. Pero nandoon naka-display yung mga binibenta ng mga idols. So, ibig sabihin yan, malaki ang kinikita nila dyan. Di nila kayang alisin. Ngayon, saan ang gusto mo? Alisin ka sa Book of Life, yung pangalan mo? O alisin mo yung mga pinagbabawal ng Diyos na inutos niya, mismo nakasulat sa Bible mo? Pili ka ngayon. Tapos may mabasa ka dito sa Bible na inuudyok ka na ng Diyos ang tao, sumunod. Pero ang reply ng mga tao, we will not. Marami ding mga tao ngayon, ina-advance mo na ng katotohanan, ayaw pa rin magsunod. Ayaw pa rin maghakbang. So, that is just only indication that they do disrespect God. Dinidisrespect nila ang Diyos sa kanyang commandments. And they don't really love God because Jesus said, if you love God, keep His commandments. Kaya sa buhay natin, let us be clear
how to deal with the true and faithful God. And He will deal with us according to His faithfulness. Praise the Lord. Kaya, delikado. Walang makatayo pag ang Diyos ang magalit. Basa, Psalm 76:7. Praise the Lord. Thou, even thou art to be feared, and who may stand in thy sight when once thou art angry? Yes, wala. Lucifer was not able to stand. Tumba siya. Sino pa? Si Nimrod, na ginamit ng dyablo, gumawa ng tower para abutin yung langit, not for the honor of God, but for the honor of people. Oh, wala, tumba. Dahil strong yung union nila, strong yung leadership ni Nimrod, pero mali naman, hindi naman nakapaglugod sa Diyos. O, mas bright ang Diyos. Pinag-iiba-iba ng Diyos ang lingwahe nila. Paano sila magka-intindihan? Hindi natuloy yung plano. See, God confounded their plan because hindi man under His will. Kaya sa buhay natin, pag magalit ang Diyos, walang makakatayo. Do not provoke God to anger. Ano pang dapat nating katakutan sa Diyos? Basa, Luke 12 verse 5. Praise the Lord. But I will forewarn you whom you shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Yes, si Jesus ito nagsalita ha. Binabalaan ko na kayo ahead of time, advance, I will forewarn you whom ye shall fear. Sino ang dapat ninyong katakutan? Fear him, he is referring to heaven, to God, which after he had killed, matapos kang mapatay sa physical, he has the power to kill you physically. Meron din siyang kapangyarihan to cast into hell. See? That is second death. That is spiritual death. Yea, I say unto you, fear him. Katakutan niyo siya. Imagine daw kung sakali lang mapunta tayo sa impyerno at wala nang exit doon and it is forever. Anong masasabi natin? Puro na lang tayo regrets. Sayang, sana nung buhay pa ako, nakinig ako sa Ebanghelyo ni Kristo. Siya lang pala talaga ang tagapagligtas para makarating ang tao sa langit at para maalis ka sa impyerno sa darating na panahon. Di ba yung mensahe ng divine service? Jesus Christ save us from the power of sin and the consequence of sin. Hindi ka naniwala sa Kanya. Hindi ka sumunod sa Kanya. Hindi ka sumamba sa Kanya. Doon ka papunta sa impyerno. Wala. Puro ka na lang magsisi doon na wala ng lunas. Sayang. Puro ka na lang magsabi ng sayang. Katulad ng tao na parable dito na rich man. Puro na lang sabi, wala na akong pagkakataon. I cannot anymore ask any favor from God. Even a drop of water, it is being denied. So therefore, I will ask favor for my brethren who are still living because they have a chance to repent. Dahil buhay pa sila. But me, I'm dead already and my soul is in this place. Now I realize, wala na akong chance. Wala na talaga. See? O kaya, yun ang dapat nating katakutan. He is terrible. Last verse, Revelation 14 verse 4. Praise the Lord. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Yes. See, sino ang hindi matakot sa inyo, O Panginoon? Sino ang hindi magluwalhati sa inyong pangalan?
Kayo lang ang banal. Lahat ng bansa pupunta sa inyo at sasamba sa harapan mo dahil ang iyong kahatulan ay nahayag. See? Ang ibig sabihin, ang kahatulan niya nahayag, lahat ng mga idols tinumba niya. Lahat ng mga beliefs na hindi sa kanya, winala niya ng bisa. Kaya nga sinabi diyan, He will bring to nothing the understanding of the prudent. He will make it to naught. But His words will stand forever and ever. Pahiyaan niya lahat yan. Kaya let us therefore be thankful to the true and faithful God and the only God. Pastor, huwag kang magsalita dito ng only God kasi itong mga grupo dito, may God din yan sila. I don't care sino yung Diyos nila, but I have to tell them there is only true God. Praise the Lord. Kailangan man matamimi tayo sa mga tao na yan porque mayaman sila, porque mas malaki yung mga bahay nila, mas malaki yung mga negosyo nila, kurog na ka sa ila, ha? Mukupos na ang imuhang huna-huna nila. No. Tingnan mo yung kaharap ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino si Shadrach, Meshach, and Abednego? Don't you know? Sa literal, they are poorer. And the king is richer than them. But how come the king did bow down and worship and submit to their God? Hindi nila kinahiya eh. Praise the Lord. And they are not afraid of anyone. Isa lang ang kinakatakutan nila yung nasa langit. Ganon din gawin natin. Amen? Praise the Lord. And after all, that is for the benefit of the people of the world. Not to remain in their dead gods. Not to remain in their wrong beliefs. But to be converted. To be transformed by the gospel of Jesus Christ. Para mabago sila. Kaya yan ang i-pray natin. Pastor, what if they will not? Well, that is not our job to judge them. There is only one judge but God. Because after all, iwanan natin sila. You don't know, in the middle of their afflictions, baka makaremember sila sa preaching natin. Hindi mo na na-witness how they repented. Hindi mo na na-witness how they come to Jesus. Kasi malayo sila. Kaya you cannot ever judge anyone. Praise the Lord. Tingnan mo yung book of Acts. Yung mga priest na dati nag-persecute kay Jesus, sila yung naging active. Tingnan mo si Paul, who was Saul, the persecutor of the followers of Jesus, the killer. Yung kamatayan ni Stephen, it was under his command. Ano nangyari? Siya na yung nag-proclaim ng truth, ng name of Jesus. Kaya, ganun. Huwag lang nating ikahiya. There is no other God but one who made the heaven and the earth, na nagpakatawang tao, bumalik doon sa langit para gamitin tayo to proclaim His gospel. Babalik siya to claim His faithful ones. Patay man o buhay, kukunin niya. Praise the Lord. And there are more things to happen according to the Holy Scripture. Sinabi sa Bible, even that na nakasulat dito, it will never come to naught. Lahat yan matutupad. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.